Pagraranggo ng pinaka hindi maasahan hanggang pinaka maasahang mga luxury na kotse na ibinebenta sa 2026. Isasama ko ang estadistika mula sa IC Cars, Consumer Reports, JD Powers at sarili kong karanasan. Para magbahagi ng karaniwang problema, irekomenda ang pinakamagandang makina at iwasan kayo sa malalalang sira at pinakamasasamang kotse sa merkado. Ibahagi ko sa inyo ang 25 sa mga kasalukuyang luxury cars na ibebenta sa 2026. Kaya umupo lang kayo at mag-enjoy sa biyahe. Tara, simulan na natin. Ang unang kotse ay mula sa Maserati at ito ang Gran Turismo. Ang mga sasakyang ito ay may 3 litrong twin-turbo V6 na makina na may ZF 8-speed automatic transmission. Ngayon, may rating silang 48 sa 100 pagdating sa pagiging maasahan. Karaniwan, umaabot sila ng 120,000 hanggang 160,000 milya. Pero aabutin din ng higit sa $75,000 ang gastos sa loob ng 5 taon ng pagmamayari. Malaki ang gastos dahil mamahalin ang mga piyesa, karamihan ay konektado sa Ferrari at mataas ang singil ng talyer. Mataas din ang presyo ng piyesa kaya magastos magmay-ari ng sasakyan na ito. Hindi na isasama ang depreciation. Electronic na problema, aberya, suspension at tagas. May mga recall din tungkol sa software at ADAS driver system programs na madalas nagdudulot ng problema. Maganda pa rin ang sasakyan na ito. Gusto ko ang Maserati dahil sa tunog at pakiramdam. Pero hindi ito nangangahulugang maaasahan, kaya sila ang una sa listang pinakamababa at hindi maaasahan. Pangalawa, ang Jaguar F-Type na hindi na binebenta bilang bago. Tapos na ang produksyon pero may natitirang binebenta hanggang 2026 mula sa lumang produksyon. Ranggo nila sa pagiging maaasahan ay 50 sa 100 lang. Marami silang issue gaya ng problema sa fuel injectors, high pressure fuel pumps, carbon fouling, tagas sa water pump at ang kilalang basag na Y-pipe na nagdudulot ng malalang tagas ng kulay. Problema ang timing chains at electronic ng rear differential. Kung pababayaan, pwedeng magdulot ito ng aberya. Ngayon, ang 8-speed ZF automatic transmission ay talagang matibay. Pero malamang na aabutin ka ng mga $85,000 para sa 5 taon ng pagmamay-ari ng mga sasakyang ito. Sa bagay na yan, inaasahan din na tatagal sila ng 120,000 hanggang 150,000 milya na medyo makatuwiran naman kung isasaalang-alang ang kalidad ng sasakyan na hawak mo rito. Mga problema sa cooling, mga sira sa infotainment. Ako mismo ay nagkaroon ng problema sa infotainment sa akin. At totoo yun, nangyayari talaga. Kailangan nilang umorder ng SIM card. Inabot ng 2 linggo bago dumating. Sa wakas, dumating na. Kinabit nila. Gumana ng 1 linggo tapos tumigil ulit. Mapapaling ka na lang. Ngayon, mahal ko ang aking F-Type. Ang ganda niya. At hindi ko ipagpapalit yon kahit saglit. Pero aminadong hindi pagiging maasahan ang pangunahing layunin ng mga ito. Pangatlo, ang Audi A8 na halos pinakamababa sa pagiging maasahan. Oo, may 8-speed automatic transmission sila, pero mababa lang ang reliability rating nila, 54 sa 100. Sa tamang pag-aalaga, maaari pa ring umabot ng 140,000, 180,000 milya ang mga ito. Magandang kotse ang Audi A8 pero magastos. Ang kapalit nito ay pagiging hindi gaanong maasahan dahil may mga issue sa air suspension, electrical modules, recall sa electrics, at sunroof na natatanggal sa rails. May ilang problema sa electronics, infotainment at screen ng Audi A8, maganda pa rin itong kotse at all-wheel drive. Siyempre, ang Quattro system ay nanangahulugan na siguradong matatag ang pagmamaneho mo kahit sa pinakamalalang kondisyon. Pero ang Audi ay hindi talaga ang number 1 mo pagdating sa pagiging maaasahan. Sunod ang Mercedes-Benz S-Class na may iba't ibang makina. 3-liter twin-turbo inline-6 o 4-liter turbocharged V8. Pareho silang maganda at mahusay ang performance. May marka itong humigit kumulang 56 sa 100 sa pagiging maasahan at may tinatayang haba ng buhay na 150,000 hanggang 200,000 milya. Tulad ng nakikita mo, tatagal sila kung aalagaan mo. Ang tanong ay, gaano kalalim ang bulsa mo para mapanatili silang umaandar? Maaari mo ring asahan na abot sa $100,000 ang magagastos mo para mapanatili ang sasakyan na ito sa kalsada sa loob ng 5 taon. Isama mo pa dyan ang depreciation at gastos sa pagkumpuni at serbisyo. Hindi ito murang sasakyan para patakbuhin. Kasama rin ang air suspension, mga screen, electronic failures, pati madalas na software at safety recalls. Ibig sabihin, mas madalas kang mantatambay sa dealership, kukuha ng libreng kape at tubig, at babatiin lahat ng service manager na makita mo. Habang nasa service shop at hinihintay ang kotse, madalas kang lapitan ng 10 hanggang 15 salespeople na pilit nag-aalok ng bagong produkto ng Mercedes-Benz. Panglima, ang BMW 7 Series ay parang kambal ng Mercedes-Benz S-Class. Ang tanong, ang 7 Series ba? Pwede kang pumili ng 3-liter inline-6 na B58 napakagandang makina at pipiliin ko,
o kunin ang 4 tuldok 4 liter twin turbo V8. Syempre, ang N63 hindi naman ito ang pinakamatatag nilang produkto pagdating sa tibay. Masaya siyang imaneho pero syempre, yung pinakabagong henerasyon ay may hybrid na bersyon din. Masayang kotse ito, versatile at puno ng teknolohiya pero may mga problema rin. 58 sa 100 ang overall reliability. At bukod pa dyan, ang 150 hanggang 200,000 milya na tinatakbo bago masira ay hindi na rin masama. Ulitin ko, pero magastos ito sa'yo dahil malamang $72,000 ang para mawawala sa 5 taon ng pagmamay-ari ng mga kotse na ito. Narinig na natin ang tungkol sa X-Drive system at syempre ang kanilang transfer cases na sinasabing nagsisimula ng masira kapag tapos na ang warranty. Maasahan ang ZF 8 speed. Pero sa makina, kahit may B58 ka, alam mo na yung oil filter housing, nagkakaroon ng halo ang langis at kulan o sabay na sira kapag nagkahiwalay ito. Tapos bigla kang magkakatagas. May dalawang sistema ng pagpapalamig at ilang tangke na pwedeng pumalya. Malalang sira sa makina, lalo na sa mga timing chain. Karaniwan ng lumang problema ito. Dahil sa dagdag na init mula sa hot V, gagamit ka ng kaunting langis habang tumatagal ang takbo. Malaki rin ang posibilidad na makaranas ka ng katamtamang recall dahil sa mga issue sa starter o iba pang problema na pinagdadaanan ng BMW tulad ng issue sa transfer case o kahit na may kinalaman sa oil filter housing o iba pang biglaang problema. Backup camera at electronics, karaniwang kaugnay ng BMW. Pang-anim naman ang Porsche Panamera. Magandang sasakyan pero hindi pinakamaasahan. Turbocharged V6 o V8, pwede rin ang 8-speed PDK na dual clutch gearbox nila. Sobrang bilis. Gustong-gusto ko kung paano sila imaneho. Sila ay may rating na 6 na po sa 100 pagdating sa reliability at inaasahang aabot ng mga 100 at 80,000 milya o mga 200 at 50,000 kilometro kung ikaw ay maswerte. Dahil sa sobrang taas ng gastos sa maintenance at service ng mga Porsche, halos $88,000 ang nawala sa 5 taon, anuman ang estilo. At gayon din, ang PDK Mechatronics ay naging karaniwang issue na may ilang mga sira, tagas ng kulan, wala namang bago doon. Hindi na bago sa maraming German car makers ang paggamit ng cooling systems. Ngayon, mas dumami na ang coolers, cooling lines at turbochargers na lahat nangangailangan ng cooling system. Syempre, may gastos at posibleng tagas iyan. Sunod ay Bentley Flying Spur. Napakaganda, gusto ko talaga ang itsura. Dinadala nila ang karangyaan sa ibang level. Sa 4 litro twin turbo V8 hybrid at 8-speed automatic, siguradong marami ring nangyayari sa ilalim ng hood. Pero hindi doon nagtatapos ang lahat. Sa totoo lang, 6 na po sa 100 sa pagiging maasahan ay hindi ganon katibay. Maaring umabot ng 100 at 60,000 milya kung aalagaan mo. Malamang gagastos ka ng 125 hanggang 140,000 dahil sa depreciation at mahal na pagkukumpuni sa 5 taon. Maasahan mo makakaroon ng mga issue sa air suspension, mga problemang elektroniko, syempre mga infotainment screen at pati na rin ang mga window regulator na yan. Nakakainis talaga ang mga yan. Mababa ang bilang ng mga kotse nila pero talagang magastos ang pagkukumpuni kapag lumabas na ang mga problema. Ang susunod ay ang Rolls-Royce Ghost na may reliability rating na 60. Isa sa 100, wala talagang may pagmamalaki dyan. 180,000 milya ang inaasahang haba ng buhay ng mga kotse na ito kung aalagaan mo. At dolyar, 160,000 ang mawawala sa'yo. Isipin mo, pagkatapos ng buwis, halos P200 at 50,000 na yan. Pwede ka nang bumili ng bahay kada ilang taon o bumili ng isa sa mga ito. At yan pa lang ay dahil sa pagbagsak ng halaga ng sasakyan, idagdag pa ang maintenance, pagkumpuni at mga di inaasahang gastos kapag may nasira tulad ng biglang natanggal na hawakan ng pinto. At sobrang mahal ng mga pyesa na yan dahil may mga makina rin silang matindi tulad ng 6.75 litro na twin turbo V12 engine na may 8 bilis na automatic transmission. Ang problema ay hindi sa recalls kundi sa mahal na pagkukumpuni ng electronics at suspension actuators. Talagang maggastos magmay-ari ng sasakyan ito. Ang ganda ng kotse na ito, pero sabi nga nila, kailangan talagang gumastos. Ang susunod ay Volvo S90 na bihira kong suportahan. Alam mo, may 2 litrong turbocharged 4-cylinder engine na, dagdagan pa natin ng hybrid. Paano kung lagyan pa ng supercharger para sigurado? Ang daming teknolohiya, sensor, ADAS, tire pressure monitoring, at emergency braking systems, nagiging problema ang mga ito at madalas maranasan ng maraming may-ari ng ganitong kotse. Sa 63 sa 100 na reliability rating at abot lang ng 150,000 milya, malenaw na matindi at mainit ang takbo ng mga makinang yon. Malaki ang tsansang malulugi ka at gagastos ng halos 3,700,000 dolyar 67,000 dahil sa depreciation at gastos sa pagkukumpuni at maintenance habang ginagamit mo ito. Hindi ito murang sasakyan gamitin o ariin.
May issue sa infotainment, hybrid, sensor at mga recall sa camera at software. Oo, wala namang bago doon. Ang gusto ko talagang susunod ay ang Cadillac CT5 CT5V. Magagandang kotse ito, pero gaya ng dati, kailangan mong gumastos para mag-enjoy at hindi talaga matibay ang mga ito. Ang laro nila ay performance at bilis. At sa totoo lang, gusto ko talaga ang mga kotse na ito. Malamang bibili rin ako, pero alam kong magastos itong panatilihin sa kalsada dahil ang mga kotse ay may 3 litrong twin-turbo V6 at 10 speed automatic transmission na bahagi rin ng problema para sa GM. At syempre, nagkaroon din sila ng mga problema sa 10 speed automatic nila. 65 sa 100 pagdating sa reliability ratings. 180,000 milya ang tinatagal at maaring umabot sa $70,000 ang gastos pagdating ng 5 taon. Problema sa differential dahil sa lakas ng makina, nagsisimula nitong sirain ang loob ng differential at hindi talaga ito tumatagal ng matagal. Electronic dampers, problemadong bahagi at GM software recalls. Puro aberya talaga. Malamang na magiging matalik ang kaibigan ng ilang service advisor sa Cadillac. Napag-usapan ko na, mahal ko talaga ang Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Hindi na sila binebenta ngayon pero may ilan pa akong nakikita. Kaya kung talagang magtatanong-tanong ka, makakakita ka pa rin ng mga ito na binebenta sa taong 2026. Mayroon itong 2.9 litro na twin-turbo V6 na halos galing sa Ferrari, ZF, 8-speed automatic transmission at napakaganda ng pag-shift dito. Ang makinang yan ay mainit, parang nag-aapoy at napapahiya ang BMW dito. Hindi sila mas mabilis pero kakaiba ang pakiramdam. Gustong-gusto ko kung paano ito ay maneho sa 66. Sa reliability na 100, hindi sila masyadong impressive. Pero pwedeng umabot ng 140, 150,000 milya kung aalagaan mo. Malamang mawawala ang $76,000 sa bank account mo sa 5 taon. Magpaalam ka na. May mga problema pa sa kuryente at cooling system. Marami sa mga problema sa kuryente na nabanggit ko na dati tungkol sa mga sasakyan na ito ay dahil sa katotohanan hindi naman araw-araw ginagamit ang mga ito, kaya matagal silang nakatingga. Pinapabayaan lang ng mga may-ari na nakatigil. Nagsisimula ng ma-discharge ang mga baterya. Kapag pinaandar mo ang kotse na mahina ang baterya, bigla itong maglalabas ng iba't ibang kakaibang code. Normal na ito sa mga modernong sasakyan na maraming sensor. Ang Genesis G90 ang susunod na pinakamaaasahan. Mayroon itong 3.5 litrong twin-turbo V6 hybrid at 8-speed automatic transmission. 68 sa 100 ang rating na maaasahan, tumatagal ng 100 at 50,000 milya na wala ang 63,000 $3,000. May issue sa sensor ng tulong sa pagmamaneho, infotainment at ilang problema sa kalidad. Napansin ko rin ang problema sa fit and finish at kalidad ng mga materyales, pati mga pindutan at knobs na madaling matanggal. Gusto ko ang quilted stitching, pero di naman silang pinakamaayos pagkakagawa. Maraming bilib dito, pero dahil sa connection sa Hyundai at Kia, hirap akong lampasan yun. Ayon sa Consumer Reports, may recall sa highway assistance braking sa 2026, kaya hindi sila perpekto. Maliit lang naman ang isyong ito. Magkakaroon ka rin ng oras sa service shop. Susunod, isang Mercedes AMG GT 4-door. Gustong-gusto ko ang mga ito dahil sobrang astig at kapansin-pansin. Habang bumabiyahe sila sa kalsada, malaki, malapad at matipuno. Sa totoo lang, gusto ko talaga ang estilo ng mga ito. Maganda rin ang pagkakagawa ng interior. Kasama rito ang 4 litro twin-turbo V8 at siyam speed AMG automatic transmission. Pwedeng i-shift mabilis at tiyak na iba ito sa gearbox ng maliit kong C300. Pero maayos ang takbo nito. Ang 68 sa 100 na reliability ay katumbas ng 150,000 milyang buhay ng sasakyan at posibleng mawalan ka ng 100 at $30,000 sa 5 taon. Gusto mo lang magmay-ari ng mga ito habang inuunahan ang mga sira, kung ano-anong aberya at ang matinding pagbagsak ng halaga na talagang nagpapahirap sa sinumang may Mercedes na yon. At syempre, maaari mo ring asahan ang ilang tagas ng langis sa turbo, electronics at tagas ng coolant. Lahat ng yan ay karaniwang mga problema. Ngayon, medyo maasahan ang 4-liter na makina kung ihahambing, pero hindi pa rin perpekto. May mga problema rin sa backup camera at sa mutsaring maliliit na isyong unti-unting lumilitaw. Ang susunod sa listahan, gustong-gusto ko ang mga kotseng ito, ang BMW M4. Mayroon itong napakagandang bagong S58 twin-turbo na 3-liter inline 6. Huwag malito sa B58. Mas sport yun dito. May 2 turbo at mas mataas ang performance ng makina at drivetrain. May 8-speed auto rin ito, pero hulaan mo kung ano. Pwede kang pumili ng optional na 6-speed manual gearbox. Ngayon, rated na 70 sa 100 ang mga sasakyang ito. Mapapansin mo, mga 10 taon na ang nakalipas, ang BMW ay nasa mababang pwesto, pero ngayon, mas mataas na sila. Patuloy na mataas ang ranggo ng BMW sa Consumer Reports dahil sa kanilang 6-cylinder at 4-cylinder drivetrain.
Ang B58 at mga B48, yun ang 6 at 4 cylinder na mga makina nila. Ngayon, ang S58 ay posibleng mas high performance na makina pero kapareho ang antas ng reliability ng B58. Magagandang kotse talaga ang mga ito. Maaring tumagal ito ng 100 at 80 hanggang 200,000 milya kung inaalagaan pero malaki ang depreciation pagkatapos. $73,000 ang halaga, karamihan dito ay sa depreciation, mamahaling pyesa at maintenance. Problema rin ang cooling system. Water pump, kahit upgraded, wala nang problema sa luma nilang electric type. Mechanical water pump, thermostat at cooling line, nagsisimula ng mag-crack at tumagas. Kilala na natin ang ganyan talaga sa BMW. Pagdating ng 50,000 o 60,000 milya, kailangan mo ng palitan ng mga hose at linya. Kung maaga ang maintenance, ayos lang. Mas madalas din ang carbon build-up dahil direct injected ang makina. Ibig sabihin nito, magwa-walnut blasting ka at gagawa ng preventive maintenance kada 60,000 milya. Sa totoo lang, hindi naman malaking issue yan. May ilang software recall at problema sa backup camera. Naniniwala ako na may recall din, pero hindi ako sigurado sa mga ito. Recall na direktang may kinalaman sa starter motor ng ilang maliit na serye ng ilan sa mga kotse nila. Pero sa huli, mas maganda na talaga ang BMW kumpara dati. Lalo na pagdating sa kanilang 4 at 6 cylinder na makina. Ang susunod naman ay ang Audi S5 na may 3 litrong turbocharged V6 at 8 bilis na automatikong transmisyon. Napakasarap imaneho ng kotse na ito. Gusto ko rin talaga ang itsura nila, pero maging tapat tayo, hindi talaga sila nakakasabay sa BMW. Hindi rin ganun kalakas ang benta nila at may matibay na dahilan kung bakit. Maganda man ang mga makina, medyo nakakainip pa rin ang platform. Maraming tao ang mas pinipiling kumuha ng mas murang option sa Volkswagen o lumipat sa BMW. Alam mo yon? Mga nasa 70 isa sa 100 ang score nito pagdating sa reliability, 180,000 milya ang tinatagal ng buhay at mga $66,000 ang mawawala sa halaga sa loob ng 5 taon. Alam natin na madalas magkaroon ng carbon fouling, mga oxygen sensor at water pump issues ang mga Audi. Wala namang bago o nakakagulat dito. Napapansin ko na ang ilang suspension parts ng Audi ay mas marupok at hindi kasing tibay ng mga BMW na may parehong tinakbo. Mas maayos ang mga Audi na ito kumpara sa iba. Pero naging bangungot para sa brand ang mga modelong 2011, 2012 at 2013. Mula noon, hirap silang burahin ang reputasyong iyon kung ang mga kotse ay mas mahalaga para sa iyo kaysa sa pagiging simpleng paraan ng transportasyon at gusto mong sumali sa komunidad na tunay na nagmamalasakit sa saya ng pagmamaneho. Punta sa Exotic Car Play Place at kumuha ng merch. I-click ang link. Ang susunod ay ang BMW 5 Series. Pwede kang pumili ng hybrid, turbocharged 2 litro na 4-cylinder o 3 litro na inline 6-cylinder turbo engine, B48 o B58. Parehong kamangha-mangha ang dalawang makina. Kung lilipat ka sa mas malaking drivetrain tulad ng M550 o M5, lalaki ang gastos sa maintenance at iba pang bayarin at bababa pa ang reliability. Kung pipiliin mo ang 4 o 6 cylinder na makina, okay pa rin ang reliability ng 5 Series. Ang 72 sa 100 sa overall reliability ay nangangahulugang aabot ng hindi bababa sa 200,000 milya ang mga drivetrain na ito. Kung pipiliin mo ang M Series o V8 na 5 Series, aabot lang yan ng 100,000 at 20,000 hanggang 100,000 at 40,000 milya. Dayunpaman, mga 65,000 ang nawawala sa medyo maikling panahon. Mga taga sa oil filter housing at mga sensor, wala namang kakaiba doon. Napag-usapan na natin ang mga sira tulad ng sensor, window regulator at tire pressure monitoring system, pero paulit-ulit talagang lumalabas ang problema sa oil filter housing. At may mga sinasabing kaso na direktang konektado dito. Sinasabi ng mga tao na matagal nang alam ng BMW ang tungkol dito, pero patuloy pa rin nilang inilalabas ang parehong produkto na madalas maputol sa gitna, posibleng maghalo ang langis at coolant o basta na lang maputol at tumagas. Bantayan mo ang antas ng iyong coolant, bantayan mo rin ang antas ng iyong langis. Kapag tumataas ang langis, posibleng may coolant na pumapasok. Kapag bumababa naman, baka napupunta ito sa coolant o tumatagas sa lupa. Sino ang nakakaalam? Hindi sila madalas gumamit ng maraming langis, pero malaking problema ang tagas. Talagang magaling ang wallow-speed automatic transmission ng mga sasakyan na ito. Pero ang B48 at B58 ang nag-angat sa BMW mula sa alanganin. Kaya tumataas ang ranggo ng BMW. Sa pagiging maaasahan, hindi lang oil filter housing ang issue. Maasahan mo ring may ilang issue sa X-Drive transfer case na lumalabas habang sinusubok ang tibay nito. Ang susunod ay isang Acura TLX Type S. Nakakalungkot, paalam na. Pero napansin ko rin na may ilang pa rin natitira dito at doon. Kaya hindi ibig sabihin na hindi mo na sila makukuha. Hindi sila direktang binabenta bilang bagong 26 model years, pero nandyan pa rin. Gustong gusto ko ang mga kotse na ito. 3-liter turbocharged na V6,
10-speed automatic. Nagkaproblema sa shifting at may biglang pag-jerk ang transmission. Pero matibay pa rin ang package na ito. 74 sa 100 sa reliability. 200 at 20,000 milya hindi nakakagulat. 300, 350,000 kilometro nang walang kahirap-hirap. Produkto ito ng Honda. 54,000 dolyar, 54,000 na parang usok na lang na nawala. May mga dahilang tulad ng depreciation at pagkukumpuni. Inaasahan ko ring magiging issue ang preno at mabagal na infotainment. Napag-usapan ko na rin dati ang maraming Acura. May problema ang ilang bagong modelo sa sensor. May glitch at delay sa pagitan ng sensor at infotainment screens. Gusto ko pa rin sila. Kamangha-mangha ang mga ito, lalo na ang Type S at matindi kong pinag-isipan. Sunod sa pinakamaaasahan ang Cadillac CT4 V Blackwing. Gustong-gusto ko talaga ang mga kotse na ito. 3.6 na litro twin turbo V6, 6 na bilis na manual o 10 speed na automatiko. Dahil pwede ko ring i-manual ang gear, mataas talaga ito sa listahan ko. Oo, may nasisirang differential dahil sa sobrang lakas at performance. Nakakagulat din ang ilang magnetic dampers. Pero sa pagkawala ng 58,000 sa loob ng 5 taon, hindi talaga mura ang pagpapatakbo ng kotse na ito. Bukod pa dyan, kaya nitong umabot ng 200,000 milya na talagang nakakabilib. At saka, may rating sila na 75 sa 100 pagdating sa kabuuang reliability. Dahil sa 3.6 na litro na twin turbo V6 nila, talagang parang hot rod ang dating nila. Matibay ang makinang ito at kayang tiisin ang dagdag na performance. Isa ito sa paborito kong kotse, pangusok ng gulong at ang gaganda pa ng mga itsura. Astig at mabilis din. Sunod sa listahan, Genesis G80. Pwede kang pumili ng 2.5 litro na Turbo 4 o kaya naman 3.5 litro na V6 na may 8 bilis na otomatikong transmisyon. 77 sa 100 ang nakuha nito para sa pagiging maasahan. Maraming tao ang may ganitong kotse sa kalsada. Mukhang dumarami ang may gusto. Gusto ko rin ang loob at kalidad ng pagkakagawa nito. Sa totoo lang, mas maganda pa sila kaysa sa maraming German na kalaban ngayon. Malamang, tatagal ito ng 200,000 milya. Sa pagkawala ng 56,000 dolyar sa loob ng 5 taon, isa pa rin ito sa mas abot kayang sasakyan na pagmamayari kumpara sa ilan sa mga katapat nito sa listahang ito. Posible kang makaranas ng software bugs, trim issues at kalampag. Nabagit ko na rin pero ang ilang interior fit at finish ay di masyadong inspiring. May ilang trim pieces nila na madaling matanggal at hindi ramdam ang kalidad. May mga recall din tungkol sa minor ADAS o driver's assistance programs sa ilang sasakyan. Mas maganda na ngayon kaysa 10 taon nang nakalipas. Sa totoo lang, dahil sa pagiging maaasahan na kayaring tapatan ang German na karibal, nakakaakit ito. Yung susunod, isa talaga sa mga paborito ko. Palagi ko itong nagustuhan. Nagkaroon na ako ng 4 o 5 Porsche 911 sa buhay ko. Pwede kang pumili ng manual o PDK na dual clutch automatic gearbox. Ang gaganda talaga nila. Isa talaga ito sa pinakamagandang sports car na yon. Halos supercar na rin. Bakit mo tingin mataas ang bentahan at resale nito? Bakit sa tingin mo nagbabayad ang mga tao ng 80 hanggang 100,000 dolyar na lampas sa sticker price para sa GT3 o GT3 RS? Bakit tinaasan ang presyo ng bagong Turbo S? Sulit ba talaga ito? Para sa iyo at sa iba pa yan para magdesisyon. Pero maging tapat tayo, hanggat may customer na handang magbayad ng ganon, tataas at tataas ang presyo ng mga kotse na to. Magaganda talaga ang mga kotse na to. Maganda ang performance nila. Sa coupe na format, halos wala silang nalulugi o nababawas pagdating sa depreciation. Kaya ang gasto sa pagmamayari ay talaga namang nakatali sa maintenance, mga pagkukumpuni at mga hindi inaasahang sira. Sa score na 79 sa 100, pagdating sa reliability, mataas na sila. Matibay at matatag talaga sila. Maaaring tumagal ang mga ito ng hanggang 200 at 50,000 milya o higit pa. At ang 74,000 dolyar ay malamang na magiging karaniwang gastos mo sa loob ng 5 taon dahil sa mga pyesa, incidental at maintenance. Medyo magastos ang iyong taon ng pagpapaservisyo. Siyempre, ang cooling pipe, hose, suspension bushing, turbo at iba pa ay pwedeng masira. Alagaan ito at magpa-change oil palagi. Palamigin mo muna ng tama kasi halos lahat ng 911 na yon ay turbocharged. Maliban sa GT3 maging ang Carrera at Carrera S. 3 litrong twin turbo, 6 na cylinder na rin. Lahat sila ay nasa turbocharged na kategorya na. Hindi lang yung mga turbo na kotse, kaya dagdag ang maintenance at mahalaga talaga ang oil service at pagpapalamig. Matibay daw sila ayon sa ecars.com. Itinigil na raw ito noong nakaraang taon, pero may ilan pang natira kaya isinama ko pa rin sa listahan. Isang RCF. Wow! Ano ang makukuha mo dyan? Isang 5 liter V8 naturally aspirated, 472 horsepower. Wala namang masama dyan.
Ang mga sasakyang yan ay may 8-speed automatic transmission na pwedeng manual mode at may 82 sa 100 ang reliability rating. Talagang kahanga-hanga sila. Kaya nilang tumakbo ng 300,000 milya pare, hindi mo mapipigilan ng mga to na V8 ang isa sa pinakamagaling nilang makina. At maging tapat tayo dahil sa reliability ng Toyota na sumusuporta dito, talagang kahanga-hanga ito. Malamang, aabutin ka rin ng $50,000 sa loob ng 5 taon. Malinaw na kabilang sila sa mas murang sasakyan sa loob ng 5 taon dahil mababa ang depreciation at katamtaman ang gasto sa maintenance at serbisyo. Madali lang itong gamitin at pagmamay-ari. May wear ang brake actuator at naluluma ang infotainment system habang tumatanda ang mga pyesa. Hindi kasing ganda ang electrics at teknolohiya ng lumang modelo. Pero maganda at parang marangya ang loob. Ramdam ang kalidad at ayos ng pagkakagawa na siyang priority nila. Mababa ang recall kaya hindi magtatagal ang mga sasakyan sa talyer, maliban kung palagi kang nagpapalit ng likurang gulong dahil sa burnout gamit ang V8 na makina. Gusto ko talaga ang mga sasakang ito mataas sa listahan ko. Sana may manual din para siguradong bibilhin ko. Kung naghahanap ka ng otomatikong sporty na kotse na talagang masaya imaneho, baka swak sa'yo ang RCF. Ang susunod, hindi na nakakagulat. Habang papalapit tayo sa itaas ng listahan, ay isa na namang Lexus. Ang tinutukoy natin ay ang LS. Mayroon itong 3.4 na litro na twin-turbo, V6, 10-speed automatic transmission. At alam mo ba? Sa kasamaang palad, malapit itong kamag-anak na nakikita natin sa GX550, pati na rin sa LX600 at Toyota Tundra, na alam nating kasalukuyang may malaking recall para sa daan-daang libong makina at iba pa na ni-recall dahil sa mga aberya. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi naapektuhan ng LS model, pero may special edition sa 2026 na dapat mong tingnan. Gustong-gusto ko ang mga LS model, napakaganda nila. Dahil sa 84 sa 100 ang reliability rating, masasabi mong maasahan sila at tatagal nang hindi bababa sa 300,000 milya. Mga $58,000 lang ang posibleng lugi mo sa 5 taon. Maasahan at madaling alagaan itong sasakyan. Dahil sa air suspension, mga senyales ng kalumaan at lag ng touchscreen, may ilang lumang bahagi. Pero sa kabuuan, maasahan pa rin ang produktong ito. May ilang maliit na recall sa kasaysayan, pero siguradong isa ito sa mga sasakyang titignan ko. May natitira pang isa para sa model year na 2026, pero kapag nawala ito, pati LS mawawala. Baka gusto mong silipin, isa sila sa pinakamagagaling. Ang susunod sa listahan ay isa talaga sa mga sasakyan na sinasabi ng marami na marahil ay pinakamaasang kotse sa merkado ngayon. Pero sa slot number 23 ang pinag-uusapan natin ay ang Lexus IS350 na nabibigay sa'yo ng 8-speed na automatic transmission. At syempre, ang 2GR engine nila ay 3.5L V6 na naturally aspirated at may dual fuel injection, direct at port. Dahil dito, hindi ito nagkakaroon ng carbon na problema. Tumatakbo ito ng daan-daang libong milya basta bantayan ang water pump. Maasahan, matibay ang transmisyon, puno ng teknolohiya at may bagong itsura ngayon. Mas banayad ang itsura ng harapang grille, mas kahawig ng Corolla, pero maganda pa rin ang pagkakagawa at maayos ang loob. Mas umangat na ang ADAS systems at mas advanced na ang teknolohiya kaysa dati, pero sobrang maaasahan pa rin. 87 sa 100. Wow, napakamaasahan talaga nito. Kaya nitong tumakbo ng 300,000 hanggang 400,000 milya at malulugi ka ng $46,000 sa 5 taon. Ayos na rin yon. Maganda ang makina at transmission nila, simple ang teknolohiya at walang air ride na posibleng masira. At sa totoo lang, napakagandang kotse na may kamanghamanghang rating sa pagiging maaasahan. Pang 24 sa listahan, tama yan. Pangalawa, tayo sa huli. May Acura Integra Type S tayo. Napakaganda nito. Gusto ko kasi manual ang pagpapalit ng gear. Lagi kong sinasama ang ganito sa ratings ko. Dito, pinag-uusapan natin ang 2 litro na turbo na 4 na silindro at 6-speed manual gearbox ng mga sasakyan. Nagbibigay ito ng $250,000, 300,000 milya ng buhay at abot ng $40,000 sa 5 taon. Madaling alagaan at masayang imaneho. Mabilis masira ang mga clutch dahil malamang magiging sobrang excited ka, medyo agresibo tulad ng nagagawa ko minsan at baka sunod-sunod mong maubos ang mga clutch. Pero ang mga problema sa infotainment, gaya ng nakikita natin sa mga Honda at Acura, madalas silang magkaroon ng kaunting aberya na may kinalaman sa mga infotainment sensor. At syempre, iiwasan ko talaga ang Integra base model na may mga CVT at 1.5 na makina, literal na basura para sa akin. Manatili ka sa Type S at manual gearbox, masaya at maaasahan ng kotse mo, malamang tatagal pa.
kaya hindi na nakakagulat ito. Ang number 25 ay napunta sa isang brand na hindi na nakakagulat. Kakaunti ang recalls nito at minor lang ang issue sa infotainment at pagkasuot ng preno. Ang pagkawala ng dolyar, 39,000 sa 5 taon, ay nagpapakitang isa ito sa pinakamurang patakbuhin. 500,000 milya ang inaasahang haba ng buhay nito at may rating na 92 sa 100 pagdating sa pagiging maasahan. Pinapapantayan o nilalampasan nito ang lahat sa luxury car segment sa 2026. Hulaan mo, kasalukuyan pa itong nire-restyle. Ito ang lumang modelong papalitan na crossover ng taon 25, 26. Kunin mo ang nakaraang henerasyon dahil pinakamaasahan ito. Mayroon itong 3.5 litrong V6 na makina na base sa Toyota na tinatawag na 2GR. Pinagpares ito sa 8-speed automatic transmission at ang tinutukoy natin ay ang papalitan ng bahagya na Lexus ES. Isa ito sa pinakamaaasang sasakyan na talagang mahanap mo kahit anong halaga, mababa ang gasto sa maintenance, mataas ang reliability at sobrang dali lang alagaan. Siguradong dapat mong tingnan ito. Ang tanging mga sasakyan ng Lexus na bibilin ko, ang tanging mga BMW na bibilin ko ngayong taon at ang tanging Mercedes-Benz na bibilin ko ngayong taon. Sana magkita-kita tayong lahat sa lalong madaling panahon mga kaibigan. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-uusap tayo ulit. Paalam. Shh.